Mga tol, natakot ba ang Iran dito sa banta ni US President Donald Trump? Kaya itinigil daw nila, mga kapatid, ang parusang bitay dito sa mga nasangkot sa malawakang protesta. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bakit ko nasabi yung intro kanina, kasi kung naaalala ninyo, mga tol, nagbanta itong si President Donald Trump ng Amerika na magsasagawa ng agarang aksyon ang Amerika kung itutuloy ng Iran ang parusang bitay sa mga nasangkot dito sa malawakang protesta dito nga sa Iran, mga tol. Kasi kung naaalala ninyo, di ba, binigyan natin to ng reaction video. Sabi ni Trump, magkakaroon daw ng agarang aksyon ang Amerika. Alam naman natin, pag sinabing agarang aksyon, malamang military forces yan, mga tol. Di ba? Kasi nagkakaroon ngayon ng malawakang protesta rito sa Iran. At ang balita nga, mga tol, is pinatawan nila ng parusang bitay o parusang kamatayan yung mga nasangkot dito sa mga protesta. Kasi sobrang dami na ngayon ang nasasawi dyan. Ayon nga sa mga bali-balita, mga tol, higit 2,000 na ang nasasawi o ang namamatay sa panig ng mga protestor, demonstrator at saka dito sa panig ng gobyerno. No? So nagbanta rito si Trump na sabi niya, kapag daw itinuloy, kung sakasakaling itutuloy ng Iran yung kanilang pagbitay sa mga nahuli nila, agarang aaksyon dito ang Amerika. Kaya tanong ko, natakot ba ang Iran dito sa banta ni Trump? Kasi ngayon may ulat. Ayan, sabi rito, Iran itinigil na umano ang pagbitay sa mga individual na sangkot sa malawakang protesta sa bansa. O, di ba? Tapos dito, mga kapatid, sabi rito sa report, kinukumpirma pa. So hindi pa sure. Hindi pa sure. Kinukumpirma pa ng Trump administration ng mga ulat na itinigil na ng pamahalaan ng Iran ang execution sa mga nagpoprotesta laban sa rehimen ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Gayunpaman, sabing ganon, ay tiniyak nito na nananatiling nakabantay ang Estados Unidos sa nangyayari sa Iran at hindi nawawala ang posibilidad sa paggamit ng aksyong militar ng US kung hindi mahihinto ang kaguluhan na sa nasabing bansa. Well, para mas malaman natin ang buong detalye, mga tol, samahan ninyo ko, bigyan natin to ng reaction video. Ito'y mula sa UNTV News, mga tol. Panoorin natin. We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Considering military action, is that still a threat? No executions. Everybody's talking about a lot of executions were taking place today. Patuloy na nakabantay ang Amerika sa mga nangyayaring gulo sa Iran. Ito ang tiniyak ni US President Donald Trump matapos makatanggap ng impormasyon na maaaring itinigil na ng Iran ang pagbitay sa mga nagpoprotesta laban sa pamahalaan. So maaaring itinigil na pero hindi pa sure yan. Pero nakatanggap siya ng report tungkol nga sa bagay na ganun, mga tol. Alam nyo, hindi lang Amerika ang nakabantay dyan. No, halos buong mundo, mga tol. Kaya nga kung titignan mo sa YouTube, kung magi-scroll ka, ito ang laman ng balita, mga kapatid, yung mga nangyayari dito sa Iran, 'di ba? Bukod dun sa nangyayari sa Ukraine, sa Russia, sa Israel nga. Itong Israel, mga tol, naka-heightened alert sila ngayon diyan, nakatutok sila kasi any moment, mga tol, pwedeng kumilos etong Amerika. Alam naman natin kapag sinabing kikilos tong Amerika, bigla-bigla na lang umaatake to ng walang pasabi, 'di ba? Bigla na lang breaking news, Amerika binomba ang ganito, 'di ba? So lahat, mga tol, ng mga news agency sa iba't ibang panig ng daigdig nakatutok dito sa nangyayari dito sa Iran. Hindi na nga masyado napapansin yung China, 'di ba? Nitong nakaraan may bago na namang kalokohang ginawa ang China, nang haras na naman sila ng mga kababayan nating mangingisda dito sa may Scarborough Shoal, pero ang buong mundo mas nakatutok dito, mga tol, kasi marami nag-aabang. Bagamat hindi natin gustong mangyari ito, pero aminin natin, mga tol, marami ang nag-aabang sa kung ano ang susunod na mangyayari dito, no? Unpredictable kasi, mga kapatid, masyado si Trump. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Unpredictable masyado siya. Pwedeng sabihin niya ganito,
tapos hindi ganito, tapos ganyan, bigla na lang aatake Amerika. Alam mo yun, walang makahula kung anong gagawin niya. No? So marami nag-aabang. Bagamat siguro walang may gusto na magkaroon ng gera, pero inaabangan nila yon mga tol, kung ano yung susunod na gagawin ng Amerika. Gayunman, inamin ng US President na patuloy pa itong biniberipika at wala pang kumpirmasyon mula sa independent sources. Grabe no? Kakagulo talaga sila dun. Dagdag pa niya, hindi pa rin inaalis ng US ang anumang opsyon, kabilang ang paggamit ng military force para mapahinto ang kaguluhan sa Iran. But we've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopping. And there's no plan for executions or execution. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. But that's just gotten to me from information that the killing has stopped. Ayon sa mga human rights Grabe group, mahigit 3,400 na ang nasawi at higit sa 3,000? Sa mga human rights group, mahigit 3,400 na ang nasawi at higit 10,000 ang naaresto mula na sumiklab ang mga protesta na itinuturing na pinakamalaki sa Iran mula noong 1979. Grabe no, mahigit 3,400 na daw ang nasawi. So ganun na karami mga tol. Parang may gera na rin kung titignan mo no, tapos nasa 10,000 na daw ang naaresto. So kung itutuloy ng Iran yung pagbitay doon mga tol, talagang ano yun? Mass execution yun, di ba? 10,000 yun. Nangyari ito sa gitna ng 5 araw na internet blackout na sinasabing ginamit upang palalain ang panunupil sa mga relihista. Sa panig ng Iran, iginiit ng pamahalaan na wala na umanong planong hangin o execution sa kasalukuyan at sinabing kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Yun ang sabi. Pero hindi natin alam kung ano yung totoo. Pwedeng sinabi lang nila yon, pero kasi merong internet blackout di ba? Tabayan na lang natin sa mga susunod na balita. Pwedeng hindi na nila i-public. Pero in reality, baka talagang itutuloy nila yon. At present, our security forces have full control in all cities across the country. So in full control na daw sila. So kung full control na, wala nang rally kung ganun. Wala nang protesta. Pero tingnan natin. تسلط کامل نیروهای امنیتی ما در همه شهرهای کشور وجود There's داره. also complete intelligence dominance. تسلط اطلاعاتی هم ما وجود داریم. اطلاعات بسیار زیاد Highly valuable information has been obtained from terrorist elements inside the country and their contacts abroad. قیمتی به دست آمده از So terrorist ang tawag nila doon mga tol sa nagsimula ng kaguluhan mga tol. Di ba meron din silang connection sa mga ganun. So kumbaga parang nalalasap nila kung anong lasa. عوامل تروریستی در داخل کشور و رابطین اونها در We know in which countries the planning meetings took place and we will reveal that in due course. خارج از کشور میدانیم که جلسات طراحی در کدوم کشورها صورت گرفته و به jay خودش خواهیم گفت. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Nagbabala ang Iran na handa silang gumanti sakaling umatake ang Estados Unidos. شما سوال فرمودید. Preemptive operations are not on our agenda. We do not seek war, no? Hindi daw nila gusto 'yon, but we are fully prepared for it. عملیات پیش‌دستانه در دستور کار ما قرار نداره. ما خواهان جنگ نیستیم. ولی برای جنگ آمادگی کامل داریم. حتی آماده تر از Even more prepared than for the previous war. The reason is clear. قبل از جنگ قبلی هستیم. و علتش هم روشنه. بهترین The best way to prevent war is to be ready for it so that our enemies do not once again fall into miscalculation. شیوه جلوگیری از جنگ آماده بودن برای جنگ هست و اینکه دشمنان ما مجددا دچار سوء محاسبه نشوند. Pero totoo yung sinabi niya mga tol ang pinakamabuting paraan para maiwasan mo ang gera is maging handa ka sa gera. 'Di ba? Peace through strength. Kumbaga yun yung yun yung tagline ni Pete Hegseth 'di ba? Peace through strength. Pag alam ng kalaban mong malakas ka, hindi ka nila gagalawin. So maiiwasan talaga ang kaguluhan.
Nag-anunsyo rin ng German airline na Lufthansa na iiwas muna ang kanilang mga flight sa Iranian at Iraqi airspace dahil sa lumalalang sitwasyon. Samantala, nagbabala ang G7 nations ng posibleng karagdagang sanctions kung magpapatuloy ang marahas na panunupil. Joanna Bison. Alright mga tol, so eto nga ang nangyayari ngayon dito sa Iran. Pero sabi ng kanilang gobyerno is in full control na daw ang seguridad nila, security forces nila. Pero hindi na daw itutuloy yung hanging kasi yun yung parusa sa kanila, yung pagbitay mga tol, yung pagbigte. Hanging ang tawag nila doon. O yung ano nga, bitay, bibigte. At i-verify yan o kukumpirmahin pa yan ng Trump administration dahil nga, di ba meron siyang babala, sabi dito ni Trump, na kapag itinuloy daw ng Iran ang pagbitay doon sa mga nahuling nagpoprotesta is magkasasagawa ng agarang aksyon ang Amerika. So hindi natin alam kung kaya ba itinigil ng Iran itong kanilang pagbitay is dahil sa banta ng Amerika o dahil sobrang dami. Biruin mo, 10,000 yun mga tol kung bibitayin nila lahat yun. No? Dami nun. 10,000. Anyway, anong masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.